Nabasa raw mismo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang umano'y palitan ng mensahe ni na PBBM at former Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin mula December 2024 hanggang July 2025. Bagaman si Adrian Bersamin, officially ang title niya ay PLLO. Diba? Siya yung legislative liaison ng Malacanang dito sa House. Officially, that is his title. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, ibig sabihin tagatanggap nung kickback, tapos disbursing officer. Siya yung nagre-release ng pondo sa authorization ng Pangulo, sa pahintulot ng Pangulo. Ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries, no? Tapos may acknowledgement ng Pangulo. Okay. Tapos may mga serye ng mga report, no, kung paano gagastusin, hinihingi ang approval, no, ng Pangulo, no? Katulad ng sinabi, ang maraming mga exchanges dito ay nagpapatungkol sa election campaign expenses. Nangyayari ito, at least yung maagang bahagi ng komunikasyon, ay nangyayari sa panahon ng campaign. Isa raw sana ito sa mga ebidensyang ilalabas nila kung hindi nabasura ang impeachment complaints laban sa Pangulo. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Ayon pa rin sa text messages na nabasa ni Tino, pinaabot umano ni Bersamin noong July 10, 2025 na may 2 billion peso delivery siya para kay PBBM sa Nara residence sa Forbes Park. Sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Isa si Tino sa mga endorser ng pangalawang reklamo laban kay PBBM. Sa partikular, nasa complaint ng alegasyon na ayon kay Yusek Bernardo, nasa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. Bukod kay Tino, may hawak din umanong kopya ng nasabing mga mensahe si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Papaimbestigahan na ito ni Tino at Erice. Matatanda ang iniugnay ni former House Appropriations Chair Zaldico si Bersamin sa kickback schemes dahil sinabi umano mismo ni Bersamin sa kanya na utos ng Pangulo ang 100 billion peso insertions sa 2025 national budget. Ang ombudsman naman, matagal na raw minamata si Bersamin dahil sa mga isyong kinahaharap nito, kabilang na ang money laundering. Dati pa yan, Senator ko yan. Kasi noong una na marami na nababalita na activities yan. At alam mo naman dito sa atin, maraming marites sa Pilipinas. Nakakarating yung mga balita sa atin. Pero may naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. Pero dati na rin sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na ginamit lang umano ni Bersamin ang pangalan ni PBBM kaugnayan 2025 budget insertions. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them, Undersecretary Adrian Bersamin. Pilipinas